Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sabi nila, ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang mismong liwanag na inaasam mo para sa iyong pinakamamahal ay siya palang dahan-dahang naglalagay ng piring sa kanyang mga mata? Ito ang kwento ng isang amang nalunod sa dilim. Isang babaeng may daladalang sinag ng pag-asa at isang katotohanang masisilayan lamang kapag ang puso ang ginamit ng mga mata. Samahan ninyo kami sa unang kabanata ng Liwanag sa Dilim. Sa bawat patak, isang ritual ang isinasagawa. Hindi ito ritual ng pananampalataya, kundi ritual ng desperasyon. Hawak ni Silakbo Valderrama ang munting bote, ang malamig na plastik, ay halos walang bigat sa kanyang palad. Ngunit para sa kanya, ang bawat patak na nagmumula rito ay may bigat ng buong mundo. "Kislap, anak." Dahan-dahan lang, bulong niya. Ang kanyang boses, na dati kayang magpatigil ng isang buong boardroom, ay halos hindi marinig sa malawak at tahimik na silid ng kanyang anak. Nakahiga si Kislap, ang kanyang 5 taong gulang na anak, sa malambot na kama. Ang mga mata nito'y nakabukas, ngunit walang nakikita. Isang blangkong tingin na tumatagos, hindi tumitingin. Ito ang pinakamalupit na parusa para kay Silakbo, ang magkaroon ng anak na hindi kailanman masisilayan ang mukha ng sarili nitong ama. Dahan-dahan niyang ipinatak ang likido sa mga mata ni Kislap. Walang reaksyon, walang pagkurap. Sanay na ang bata. Sanay na silang dalawa sa kadilimang ito. Tumayo si Silakbo at lumayo. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang Bilahimlayan ay naging isang malaking mausoleo. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang bawat katahimikan ay isang sigaw ng pangungulila. Ang tanging tunog na pumupuno sa bahay ay ang mga utos niya sa mga katulong at ang paminsan-minsang paghikbi ni Kislap sa gabi. Ang pag-ibig para kay Silakbo ay naging isang obligasyong isinasagawa ng walang emosyon. Ang pag-aalaga kay Kislap ay isang listahan ng mga dapat gawin. Gamot sa umaga, gamot sa gabi, therapy, mga doktor. Ang puso niya'y matagal nang namanhid, o iyon ang gusto niyang paniwalaan. Maya-maya'y may kumatok sa pinto. Si Manang Celia, ang kanilang mayordoma. "Sir Silakbo, narito na po ang bagong tagapag-alaga ni Sir Kislap." Tumangulang si Silakbo, hindi lumilingon. Isa na namang bagong mukha. Wala namang nagtatagal. Sino nga ba ang makakatiis sa lamig ng bahay na ito? Ngunit ang mga yabag na pumasok sa silid ay iba. Hindi mabigat, hindi rin magaan. Mayroon itong buhay. Isang tunog na matagal nang nawala sa Bilahimlayan. Napilitan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng isang babae. Payak ang suot, ngunit malinis. Sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot na pamilyar kay Silakbo. Ngunit sa ilalim ng lungkot na yon, may Kislap. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Magandang umaga po, sir. Ako po si Sinag Alpas." Ang pangalan ay tila isang biro ng tadhana. Sinag. Isang sinag sa bahay na binalot ng dilim. Hindi nagsalita si Silakbo. Tinitigan niya lang ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na karaniwan niyang ginagamit para takutin ang mga bagong empleyado. Ngunit hindi natinag si Sinag. Ngumiti lang ito ng bahagya, isang pilit na ngiti, at dahan-dahang lumapit sa kama ni Kislap. "Hello, Kislap," mahinang sabi nito. Umupo si Sinag sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan ng bata. Nagsimula lang siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malumanay, parang isang awit. Kinukwento niya ang tungkol sa mga ibon na nakita niya sa labas, ang kulay ng mga bulaklak sa hardin. Pinanood lang sila ni Silakbo mula sa malayo, may halong pag-aalinlangan. Para ano pa ang mga kwentong yan? Hindi naman makikita ni Kislap ang mga kulay. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng ibon. Aalis na sana siya nang may marinig siyang himig.
Isang pamilyar na oyayi, isang kantang matagal na niyang hindi naririnig. Ang kantang laging inaawit ng kanyang yumaong asawa para kay Kislap. Tulog na, bunso, ang talay gagabay. Sa iyong panaginip, ako'y mag-aantay. Umawit si Sinag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita ni Silakbo ang isang bagay na kakaiba. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Kislap. Bahagya itong tumagilid papunta sa direksyon ng boses ni Sinag. Isang maliit na galaw, halos hindi mapapansin. Ngunit para sa isang amang kabisado, ang bawat milimetro ng paggalaw ng kanyang anak, iyon ay parang isang lindol. Coincidence? Bulong ni Silakbo sa sarili. Pilit na iwinawaksi ang kakarampot na pag-asang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Umalis siya sa silid. Pilit na ibinalik ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso. Kinahapunan, habang inihahanda ni Sinag ang merienda ni Kislap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nadulas sa kanyang kamay ang isang kutsarang stainless steel. Gumawa ito ng malakas na kalansing nang bumagsak sa marmol na sahig. Ngunit hindi ang tunog ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang mabilis na kislap ng liwanag na nag-reflect mula sa kutsara nang tamaan ito ng sikat ng araw mula sa bintana. At sa kislap na iyon, isang iglap lang, mas mabilis pa sa isang kurap, ay nanumpa si Sinag na nakita niya ang mga mata ni Kislap na gumalaw. Isang mabilis na pag-igtad, isang halos hindi makitang reaksyon papunta sa direksyon ng liwanag. Napatigil siya. Ang kanyang puso'y biglang kumabog ng malakas. "Sir Kislap?" Tawag niya, halos pabulong. Ngunit wala na. Ang mga mata ng bata ay blanko na ulit, nakatingin sa kawalan. "Guni-guni ko lang siguro," sabi niya sa sarili. Ngunit ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Isang pagdududang may dalang takot at pag-asa. Dumating ang gabi. Oras na ulit para sa ritual. Pumasok si Silakbo sa silid, dala ang maliit na bote ng gamot. Naroon si Sinag. Inaayos ang kumot ni Kislap. "Ako na." Malamig na sabi ni Silakbo. Tumabi si Sinag, ngunit hindi siya umalis. Pinanood niya ang bawat galaw ni Silakbo. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Isang kahinaang hindi nito ipinapakita kanino man. Nakita niya kung paano nito ipinatak ang gamot sa mga mata ng bata. Nang matapos, kinuha ni Silakbo ang bote at ipinatong ito sa bedside table. Sa ilalim mismo ng dim na ilaw ng lampshade, pagkaalis ni Silakbo, hindi mapakali si Sinag. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan, isang alaala mula sa kanyang masakit na nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Kinuha niya ang bote ng gamot. Tinitigan niya ito. Pamilyar ang hugis. Pamilyar ang kulay ng takip. Inilapit niya ito sa ilaw. Ang liwanag mula sa lampshade ay tumama sa maliliit na litrang nakasulat sa etiketa. Binasa niya ang pangalan ng gamot, isang pangalang teknikal at mahirap bigkasin. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng pangalan ng gamot, nakasulat ang pangalan ng gumawa. Silangan Medical Laboratories. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Bumalik sa kanya ang alaala ng isang maliit na pampublikong ospital, ang amoy ng shoduji, at ang mga salitang sinabi ng doktor tungkol sa pagkamatay ng kanyang sariling anak. Komplikasyon. Hindi inaasahan. Ang ospital na yon ay isang charity ward na pinapatakbo ng Silangan Medical. Ang pagdududa na kanina'y isang butil lamang ay biglang naging isang dambuhalang halimaw sa kanyang isipan. May mali. May napakamali. Binalik niya ang tingin sa bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Tinitigan niya ang bawat letra, bawat salita, na para bang doon nakasalalay ang lahat. At habang nakatitig siya, sa gitna ng kanyang takot at pagkalito, isang pabulong na salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Parang may mali.
Ang bote ng gamot ay tila may sariling bigat. Sa palad ni Sinag, hindi na ito isang simpleng sisidlan ng likido. Isa na itong sisidlan ng mga tanong, ng takot, at ng isang masakit na nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Kinabukasan, dala-dala niya ang bigat na iyon sa bawat hakbang. Bawat kilos niya sa loob ng Villa Himlayan ay maingat. Ang kanyang mga matay laging alerto. Pinagmamasdan niya si Kislap, hindi na bilang isang alaga, kundi bilang isang misteryong kailangan niyang lutasin. Sinubukan niyang magtanong kay Manang Celia habang nag-aayos sila ng tanghalian sa kusina. Manang, napansin niyo po ba? Si Sir Kislap po parang may reaksyon po siya minsan sa liwanag. Simula niya, pilit na ginagawang kaswal ang tono. Tinigil ni Manang Celia ang paghiwa ng sibuyas at tiningnan siya ng may babala sa mga mata. Sinag-iha, mahigit 1 taon na ako rito. Lahat ng espesyalista sa buong Pilipinas, dinala na ni Sir Silakbo si Kislap. Ang sabi nila, permanente ang kondisyon niya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mapag-initan ka lang ng amo natin. May punto ang matanda. Sino ba naman siya? Isang hamak na katulong, isang baguhan. Ano ang laban ng kanyang kutob sa salita ng mga doktor na may lisensya at diploma? Opo, Manang. Pasensya na po. Sagot ni Sinag. Ngunit sa loob-loob niya, lalo lang tumindi ang kanyang determinasyon. Ang pagmamatigas ni Manang Celia ay nagbalik sa kanya sa isang pamilyar na pader. Ang pader na paulit-ulit niyang hinarap noon. Sound transitions to a muffled, echoing hospital ambience. A gentle flashback. Biglang nag-flashback sa isip niya ang eksena sa ospital. 1 taon na ang nakalipas. Karga-karga niya ang kanyang munting anak na si Ben, na nilalagnat at nahihirapang huminga. Pagod at puno ng pag-aalala, hinarap niya ang isang batang doktor na tila nagmamadali. Mrs., binigyan na namin siya ng gamot. Normal lang niyang reaksyon na yan. Magiging okay din siya. Sabi ng doktor. Halos hindi tumitingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa hawak na papeles. Pero Dok, kanina pa po siya walang kibo. Hindi po ganito ang anak ko. Pagpupumilit niya, ang luhay nagbabadyang tumulo. Makinig ka na lang sa amin, Mrs. Kami ang nakakaalam dito. Sabi ng doktor bago siya talikuran. Kinaumagahan, wala na si Ben. Bigla ang komplikasyon, sabi nila. Isang paliwanag na kailanman ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang pakiramdam na may mali, na may hindi sinabi sa kanya, ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Sound transitions back to the present, the gentle chirping of birds outside the villa. Hindi na mauulit, bulong ni Sinag sa sarili habang nagpupunas ng mesa. Hindi ko nahahayaang may mawalang bahala na lang. Dahil sa babala ni Manang Celia, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Nagsimula siya sa mga simpleng eksperimento. Habang nag-iisa sila ni Kislap sa playroom, kumuha siya ng isang maliit na flashlight. Itinago niya ito sa ilalim ng mesa. Tiniyak niyang walang ibang nakakakita. Dahan-dahan, sa isang sulok kung saan hindi gaanong maliwanag, binuksan niya ito at mabilis na itinutok sa sahig, malayo sa bata. Isang maliit na bilog ng liwanag ang lumitaw. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga mata ni Kislap at nakita niya ulit ito. Isang bahagyang pag-urong ng mga pupil, isang halos hindi mahahalata, pero naroon. Isang reaksyong pisikal na hindi dapat mangyari sa isang batang sinasabing ganap na bulag. Mabilis niyang pinatay ang flashlight. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito guni-guni. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Kumuha siya ng isang makulay na scarf na sutla, kulay matingkad na pula. Ang paboritong kulay ng yumaong asawa ni Silakbo, ayon kay Manang Celia. Habang nagpapatugtog siya ng musika,
Dahan-dahan niyang iwinagayway ang scarf sa gilid ng paningin ni Kislap. Walang lingon, walang galaw. Tila bigo ang kanyang pagsubok. Ngunit nang aalisin na niya ang scarf, ang maliliit na kamay ni Kislap ay bahagyang umangat na para bang may inaabot sa hangin sa eksaktong lugar kung nasaan ang scarf segundo lang ang nakalipas. Diyos ko, bulong ni Sinag. Ang mga maliliit na patunay na ito ay sapat na para sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas matapang, isang bagay na mapanganib. Ngunit ang pagkakataon ay tila hindi pumapanig sa kanya. Naging mas madalas ang pag-uwi ng maaga ni Silakbo. Tila mas mapagmatsyag ito. Isang hapon, naabutan siya ni Silakbo na nakaupo sa sahig, napakalapit kay Kislap habang kinakantahan ito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Silakbo. Ang boses niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay matalim, puno ng pagsisiyasat. Kinakantahan ko lang po si Sir Kislap, sir, sagot ni Sinag. Pilit na pinapakalma ang sarili. Huwag mo siyang masyadong lapitan. Baka kung ano pang mikrobyo ang makuha niya, sabi ni Silakbo bago tumalikod. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Sinag, ngunit nagsilbi rin itong gatong. Sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog na, gumawa siya ng isang desisyon. Pumunta siya sa botika kaninang umaga, gamit ang sarili niyang pera. Bumili siya ng isang bote ng sterile saline solution. Simpleng tubig na may asin na ginagamit bilang eye drops para sa paglilinis. Parehong-pareho ang itsura ng bote sa bote ng gamot ni Kislap. Ngayon, sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Kislap. Ang tanging ilaw ay mula sa siwang ng pinto. Lumapit siya sa bedside table. Naroon ang bote ng gamot. Sa tabi nito, ang larawan ng yumaong asawa ni Silakbo nakangiti. Tila nakatingin ito sa kanya. Nagtatanong, nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang dinudukot mula sa kanyang bulsa ang boteng dala niya. Sandali siyang nag-alinlangan. Paano kung nagkakamali siya? Paano kung ang gamot na ito ang tanging bagay na nakakatulong kay Kislap? Paano kung lalo lang niyang mapahamak ang bata? Ngunit mas malakas ang tinig sa kanyang isipan, ang tinig ng isang inang nawalan. Isang inang hindi napapayag na may isa pang batang mapabayaan. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, ipinagpalit niya ang dalawang bote. Ang tunay na gamot ay itinago niya sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang bote ng saline solution ang iniwan niya sa mesa. Humakbang siya paatras. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang simpleng pagpapalit na yon ay isang pagtawid sa isang mapanganib na linya. Walang atrasan. Mula sa sandaling ito, siya na ang may hawak ng isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat o tuluyang sumira sa kanyang buhay. Ang sumunod na 2 araw ay iyang pinakamahaba at pinakanakakakabang araw sa buhay ni Sinag. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam niya'y may bombang sasabog. Sa umaga, pinanood niya mula sa malayo habang si Silakbo ang nagpapatak ng gamot, ang saline solution. Sa mga mata ni Kislap, walang nagbago. Ganoon pa rin ang ritual. Ngunit para kay Sinag, ang lahat ay nagbago. Ang bawat pagpatak na hindi nalason ay isang maliit na tagumpay. Sa parte ni Silakbo, may napansin siyang kakaiba, ngunit hindi niya ito matukoy. Si Kislap ay tila mas alisto. Hindi ito isang malaking pagbabago. Mga maliliit na bagay lang, mas mabilis itong lumingon kapag tinatawag ang pangalan niya. Ang mga kamay nito ay tila mas aktibong nangangapa sa paligid. Dahil siguro sa bagong yaya, sabi niya sa sarili, may bago siyang naririnig, naaamoy. Baka na-stimulate lang ang ibang senses niya. Pilit niyang isinasantabi ang anumang pag-asa dahil ang pag-asa ay kapatid ng kabiguan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbubunyag ng katotohanan. Iyon ay isang Biyernes ng hapon. Maagang umuwi si Silakbo mula sa opisina.
Pagod at puno ng problema sa negosyo, pumasok siya sa sala at nakita niya si Sinag na nilalaro si Kislap sa carpeted na sahig. "Sir, magandang hapon po." Bati ni Sinag, bahagyang natigilan. Hindi sumagot si Silakbo. Dumiretso siya sa minibar para kumuha ng isang baso ng brandy. Habang nagsasalin, ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang mamahaling silver tie clip. Kumislap ito ng maliwanag. At nangyari ang imposible. Si Kislap na nakaupo sa sahig ay biglang umangat ng kamay. Ang maliit niyang palad ay dahan-dahang gumalaw. Dire-diretso, patungo sa direksyon ni Silakbo. Patungo sa kumikinang na tie clip. Hindi ito nangangapa. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang kilos na may intensyon. Ang kanyang mga daliri ay halos 1 pulgada na lang ang layo mula sa kurbata ng kanyang ama nang bigla itong huminto na para bang nag-aalinlangan. Nabitawan ni Silakbo ang bote ng brandy. Sound of a glass bottle shattering on the floor. Ang malakas na tunog ng nabasag na bote ang bumasag sa mahikang sandali. Nagulat si Kislap at nagsimulang umiyak. Agad namang dinaluhan ni Sinag ang bata. Niyakap ito para patahanin. Ngunit si Silakbo ay nanatiling nakatayo roon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa anak, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang eksenang yon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Ang kamay, ang direksyon, ang intensyon. Hindi niya pinansin ang basag na bote o ang umiiyak na bata. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang opisina. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Alam ni Sinag na ito na ang sandali. Ngayon na, o hindi na kailanman, nang mapatahan na niya si Kislap at maihabilin ito kay Manang Celia. Huminga siya ng malalim at tinungo ang opisina ni Silakbo. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Naabutan niya si Silakbo na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman ng papalubog na araw. "Sir," panimula ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ano yon?" Malamig na tanong ni Silakbo, hindi pa rin lumilingon. Yung nakita niyo po kanina kay Sir Kislap." "Nagkataon lang yon," madiin niyang sabi. "Hindi po," matapang na sagot ni Sinag. "Hindi po yon nagkataon lang, Sir Silakbo. Nakakakita po ang anak niyo." Dahan-dahang humarap si Silakbo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. "Ano ang karapatan mong sabihin yan? Anong alam mo? Isa ka lang katulong." Ang mga salita ay tumama, ngunit hindi na tinag si Sinag. Ito na ang huling pagkakataon niya. Inilabas niya ang lahat. "May karapatan po ako dahil isa rin po akong ina." Halos pasigaw niyang sabi. Ang mga luhay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Sir, ang gamot na ipinapatak niyo, 3 araw ko na po itong pinalitan ng simpleng saline solution." Ang pag-amin ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang mukha ni Silakbo ay nagbago mula sa galit patungo sa lubos na pagkabigla. At pagkatapos ay sa isang bagsik na nakakatakot. Humakbang siya palapit kay Sinag. Ang kanyang tindig ay nagbabanta. "Ano? Ang sinabi mo?" Halos pabulong niyang sabi. Bawat salita ay may diin. "Pinalitan ko po ang gamot." Pag-uulit ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Silakbo. "Dahil ang gamot na yan at ang ospital na gumawa niyan, may kinalaman din sila sa pagkamatay ng anak ko." "Sir, hindi po bulag si Kislap. Pinipigilan lang ng gamot na yan ang kanyang paningin." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Sound of a sharp, loud slap followed by dead silence. Napatigil ang lahat.
Napahawak si Sinag sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang mga luha na kanina'y nagbabantay lang ay tuluyan ng bumuhos. Ang galit ni Silakbo ay umabot sa sukdulan. Ang isang estranghero ay pumasok sa kanyang bahay, pinakialaman ang gamot ng kanyang anak. At ngayon ay binubuhay ang isang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Ang sakit ay napalitan ng isang umaapaw na puot. Sino ka para gawin yan? Sino ka para magdesisyon para sa anak ko? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umuumalingaw-ngaw sa buong opisina. Pinalitan mo ang gamot niya. Maari mo siyang mapahamak. You are fired. Get out of my house. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Lumayas ka. Nakatayo lang si Sinag. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha habang tinitiis ang bawat salitang tumatagos sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng sakit at takot, hindi siya umurong. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ng diretso si Silakbo. Ang kanyang mga matay puno ng isang bagay na hindi matitinag. Ang katotohanan ng isang ina. Kahit paalisin niyo ako, hindi magbabago ang katotohanan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Nasa sa inyo na po yan, sir. Buksan niyo ang mga mata niyo. Tulungan niyo ang anak niyo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Iniwan si Silakbo na mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng nagwawalang mga demonyo sa kanyang isipan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa opisina ni Silakbo ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw niya kanina. Naiiwan siya niyang mag-isa kasama ang alingaw-ngaw ng mga salita ni Sinag. Tulungan niyo ang anak niyo. Sa una, ang tanging nararamdaman niya ay galit, pagtataksil. Paano nagawa ng babaeng iyon na pakialaman ang pinakasensitibong parte ng buhay niya? Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas nakakabagabag, pagdududa. Ang imahe ng kamay ni Kislap na umaabot sa kanyang tie clip. Ang mga maliliit na pagbabago sa kilos ng bata sa nakalipas na 3 araw. Ang tapang sa mga mata ni Sinag. Hindi iyon tapang ng isang sinungaling. Iyon ay tapang ng isang taong sigurado sa kanyang sinasabi. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit siyang bumabalik sa silid ni Kislap. Pinagmamasdan ang natutulog na anak na para bang naghahanap ng kasagutan sa payapang mukha nito. Kinuha niya ang bote ng gamot na iniwan ni Sinag, ang saline solution. Tinitigan niya ito. Walang pinagkaiba sa orihinal. Kung hindi inamin ni Sinag, hinding-hindi niya malalaman. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ngunit hindi siya pumasok sa opisina. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan sa gitna ng kadiliman ng gabi. Isang desisyon na labag sa kanyang lohika, ngunit sinusunod ang isang maliit na tinig ng instinto na ngayon lang ulit niya narinig. Binihisan niya si Kislap, hindi sa mga pangalis na damit na galing sa designer, kundi sa simpleng t-shirt at shorts. Walang sinabihan, kinuha niya ang susi ng isang luma at hindi kapansin-pansing kotse sa garahe at dahan-dahang umalis ng Villa Himlayan. Nagmaneho siya palayo sa mga naglalakihang gusali ng Makati at Bonifacio Global City. Tinahak niya ang mga lumang kalsada ng Maynila, mga lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Huminto siya sa harap ng isang maliit, luma at halos nakatagong klinika sa isang distrito sa Sampaloc. Dr. Manuel Soliman, Ophthalmology Clinic. Si Dr. Soliman ay isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang doktor mula sa lumang henerasyon na mas naniniwala sa karanasan at masusing pagsusuri kaysa sa mga makabagong makina. Sound of a gentle bell as a clinic door opens. The ambience shifts to a quiet old clinic with the sound of a ticking wall clock and rustling paper.
Manghang-mangha ang matandang doktor nang makita si Silakbo at si Kislap. "Silakbo, iho! Anong hangin ang nagdala sa'yo rito?" Gulat na tanong ni Dr. Soliman. Isang lalaking may makapal na salamin at buhok na puti na lahat. "Tito Manuel, kailangan ko po ang tulong ninyo at ang inyong diskresyon," seryosong sabi ni Silakbo. Sa loob ng maliit na kwarto, ginamit ni Dr. Soliman ang kanyang mga simpleng instrumento. Isang maliit na ilaw, isang magnifying lens. Hinawakan niya ng may buong pag-iingat ang ulo ni Kislap. Walang mamahaling scanner, walang computer. Tanging ang mga mata ng isang doktor na may 50 taong karanasan. Tahimik lang si Silakbo. Pinapanood ang bawat kilos ng doktor. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng halos 1 oras, tinanggal ni Dr. Soliman ang kanyang salamin at pinunasan ito. Tumingin siya kay Silakbo. Ang kanyang mukha ay seryosong seryoso. "Silakbo, base sa pisikal na pagsusuri ko, wala akong makitang anumang pinsala sa kornea, sa lente o sa retina ng bata," sabi ng doktor sa mahinang boses. Ang mga ugat sa likod ng kanyang mata ay malusog. Sa madaling salita, walang pisikal na dahilan para siya ay maging bulag. Ang mga salita ay tumama kay Silakbo na parang isang malakas na sampal, mas malakas pa sa sampal na ibinigay niya kay Sinag. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tito?" "Ang ibig kong sabihin, kung hindi siya nakakakita, ang problema ay maaaring neurological. May ibang bagay na artipisyal na pumipigil sa kanyang paningin. Artipisyal. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Silakbo. "Maaari mo bang iwan sa akin ang gamot na ipinapatak mo sa kanya?" tanong ng doktor. "Ipasusuri ko ito sa isang kaibigan ko sa laboratorio. Hindi opisyal, syempre." Tumango lang si Silakbo, tila wala sa sarili. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya sa Villa Himlayan, iisa lang ang nasa isip niya. Sound of a phone being picked up and numbers being dialed. Si Sinag ay nakaupo sa dilim ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Iniisip niya kung saan siya pupulutin bukas. Wala na siyang trabaho. Mas masahol pa, wala na siyang balita tungkol kay Kislap. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. "Hello," mahina niyang sagot. "Sinag." Ang boses ni Silakbo. Malamig pa rin, ngunit wala na ang bagsik ng galit. Mayroon itong pag-aalinlangan. "Pagod. Bumalik ka rito? Bukas ng umaga. Kailangan kitang makausap." Pagkasabi noon, ibinaba na niya ang telepono. Kinabukasan, nagkita silang dalawa sa malawak na library ni Silakbo. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng hindi masabing mga salita. Awkward. Mabigat. "Umupo ka," sabi ni Silakbo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sumunod si Sinag. "Dinala ko si Kislap sa ibang doktor." Panimula ni Silakbo. Ang kanyang boses ay flat. Sinabi niya na walang diferensya ang mga mata ng anak ko. Napatingin si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kumpirmasyon, at ipinasuri ko na rin ang gamot. Dagdag ni Silakbo. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang kanyang tingin. "Hindi ko pa alam ang resulta, pero ngayon, kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng nalalaman mo tungkol sa silangan medical. Ito na, ang pagsasanib ng dalawang mundo. Ang mundong mayaman at makapangyarihan ni Silakbo at ang mundong simple at puno ng sakit ni Sinag. Ang kanilang mga landas na hindi kailanman dapat magtagpo ay ngayon ay iisa na. Isang landas na patungo sa isang mapanganib na katotohanan. Habang nagsisimulang magkwento si Sinag tungkol sa sinapit ng kanyang anak,
Tumunog ang telepono ni Silakbo. Si Dr. Soliman. "Silakbo," sabi ng boses sa kabilang linya. May halong pag-aalala. "Nakuha ko na ang paunang resulta ng laboratorio. Ang gamot na yan, meron itong sangkap na beta blocker sa napakataas na konsentrasyon. Hindi ito para sa mata. Kapag ginamit ng matagalan, maaari itong magdulot ng pansamantalang paglabo ng paningin at paghina ng optic nerve. It is a slow-acting poison." Nabitawan ni Silakbo ang telepono. Sound of a phone clattering on a wooden desk. "Mag-iingat ka, Silakbo," ang huling narinig niyang sabi ng doktor bago naputol ang linya. "Kung tama ang hinala ko, malaking tao ang babanggain mo." Sa ika-4 palapag ng isang toring salamin sa gitna ng Makati, ang pangalang Silangan Medical ay kumikinang na parang isang hiyas. Sa loob ng pinakamalaking opisina sa palapag na yon, nakaupo si Matilda Ramonte, ang CEO. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng salamin sa kanyang mesa at ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Sa harap niya, nakatayong pawisan si Dr. Elian Corpus, ang respetadong doktor ni Kislap Valderrama. "Huminahon ka, Elian," mahinahon na sabi ni Matilda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa mga papeles na pinipirmahan niya. Isang lumang doktor lang sa Sampaloc. Walang maniniwala sa kanya laban sa reputasyon ng Silangan. "Pero Matilda, si Silakbo Valderrama yan." Nanginginig na sabi ni Dr. Corpus. "May pera siya, may impluwensya. Nagtanong na siya sa mga records sa ospital. At ang babaeng yon, yung Sinag Alpas, nandoon na ulit sa villa niya." Sa wakas, itinigil ni Matilda ang pagsusulat. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, kahit nakangiti, ay walang kabuhay-buhay. Parang mga mata ng isang pating. "Ang pera ay nabibili ang lahat, Elian. Maging ang katotohanan," sabi niya. "At ang babaeng iyon ay may kahinaan. Lahat ng tao may kahinaan." Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Miguel," sabi niya sa kabilang linya. "May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae, pangalan ay Sinag Alpas. Alamin mo ang lahat. Bawat buto, bawat dumi. I want to bury her." Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, sumabog na ang unang bomba. Isang article ang lumabas sa isang kilalang online tabloid. Ang headline, "Ulilang yaya, ginagamit ang anak ng bilyonaryo para sa simpatya." Sound of a phone notification, then rapid, angry scrolling. Si Silakbo ang unang nakabasa nito. Halos ibato niya ang kanyang tablet sa pader. Ang article ay puno ng mga kasinungalingan at half-truths. Sinasabi nito na si Sinag Alpas ay isang unstable na ina na may history of mental health issues matapos mamatay ang sariling anak. Pinalalabas nito na desperada si Sinag na magkaroon ng pamilya, kaya nag-iimbento ito ng mga kwento tungkol sa pagkakasakit ni Kislap upang makuha ang atensyon at pera ni Silakbo Valderrama. Ipinakita niya ito kay Sinag sa almusal. Ang kulay sa mukha ni Sinag ay biglang nawala habang binabasa niya ang bawat malisyosong salita. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinakamalaking sakit ay ginawang isang sandata laban sa kanya. Mga demonyo sila. Umiiyak na sabi ni Sinag. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Paano nila nagawa to? Inaasahan ni Sinag na magdududa si Silakbo. Inaasahan niyang makikita niya sa mga mata nito ang bakas ng tanong na, totoo ba ito? Ngunit ang nakita niya ay galit. Galit na hindi para sa kanya, kundi para sa kanya. Ito ang paraan nila para takutin tayo. Sabi ni Silakbo, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Inaatake ka nila dahil alam nilang ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Dahil sa'yo, nalaman ko ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Sinag
na hindi siya nag-iisa. May kasama siya sa laban na ito. Ang pagtitiwala sa mga mata ni Silakbo ay naging isang kalasag sa kanyang puso. Ngunit ang atake ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang. Kinahapunan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting si Silakbo, biglang pumasok ang kanyang executive assistant na mumutla. "Sir, a team from the Bureau of Internal Revenue is here. They have a warrant to freeze all company assets pending an immediate audit." Pabulong nitong sabi. Napatayo si Silakbo sa gulat. Isang surprise audit? Sa gitna ng isang major acquisition? Imposible. Malinis ang kanyang mga libro. Ito ay isang malinaw na panggigipit. Isang gawaing may basbas mula sa isang taong napakataas at makapangyarihan. Isang gawaing may tatak ni Matilda Ramonte. Nang gabing iyon, ang tensyon sa Villa Himlayan ay halos nahihipo. Si Silakbo ay nasa telepono buong gabi, kausap ang kanyang mga abogado. Sinusubukang kontrolin ang pinsala sa kanyang kumpanya. Si Sinag naman ay hindi mapakali. Binabantayan si Kislap na para bang may kukuha rito anumang oras. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang magandang nangyari. Habang kinakantahan ni Sinag si Kislap, dahan-dahang gumapang ang kamay ng bata at hinawakan ang kanyang daliri. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Kislap. Isang tunay, maliwanag na ngiti. Ang maliit na sandaling iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas. Ang nagpaalala sa kanila kung para saan at para kanino ang laban na ito. Ngunit ang halimaw ay hindi pa tapos sa kanila. Kinabukasan, isang courier ang dumating sa villa. Naglalaman ito ng isang dokumentong magpapaguho sa kanilang mundo. Isang abogado ang tumawag kay Silakbo. "Mr. Valderrama?" sabi ng formal na boses sa kabilang linya. "I'm calling on behalf of my client, Dr. Elian Corpus. We are filing a lawsuit against Juan Sinag Alpas for harassment, defamation, and malpractice for tampering with the patient's prescription medication." Napatigil si Silakbo. "And as part of the case," patuloy ng abogado, "we have successfully petitioned the court for a temporary restraining order. Effective immediately, Ms. Sinag Alpas is legally prohibited from coming within 100 meters of the minor, Kislap Valderrama, pending the investigation." Nabitawan ni Silakbo ang kanyang telepono. Humarap siya kay Sinag, na noon ay masayang karga-karga si Kislap. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito habang pinagmamasdan ng kanyang reaksyon. Paano niya sasabihin sa babaeng ito, ang tanging taong nagdala ng sinag sa kanilang madilim na buhay, na ipinagbabawal na nitong lumapit sa batang nagsimula nang ituring siyang ina? Checkmate! Tila ito ang bulong ni Matilda Ramonte mula sa malayo. Ang mga salita ng abogado ay parang isang palakol na humati sa pag-asang nagsisimula pa lang mabuo sa Villa Himlayan. Ang pag-alis ni Sinag ay tahimik, ngunit masakit. Walang dramatikong yakan. Tanging isang mahabang titigan sa pagitan niya at ni Kislap na tila hindi maintindihan kung bakit ang babaeng laging umaawit para sa kanya ay dahan-dahang lumalayo. Hinawakan ni Sinag ang maliit na kamay ng bata sa huling pagkakataon. Isang piga na puno ng mga pangakong hindi niya masabi. "Babalik ako," bulong niya. Isang pangako na mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Si Silakbo ang naghatid sa kanya sa gate. "Mag-iingat ka," sabi lang niya. Ang mga salita ay hindi sapat para ipahayag ang bigat sa kanyang dibdib. Hahanap ako ng paraan. Ang Villa Himlayan ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mas malupit. Hindi na ito katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng kawalan. Si Kislap ay naging iritable. Madalas itong umiyak sa gabi, hinahanap ang pamilyar na amoy at ang malambing na himig ni Sinag. Isang gabi, sa gitna ng desperasyon ni Silakbo na patahanin ang kanyang anak,
Naisip niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kinuha niya mula sa isang baul ang isang lumang kahon ng musika. Gawa ito sa kahoy, may mga inukit na bulaklak. Ito ang paboritong gamit ng kanyang yumaong asawa, si Lyra. Ito ang laging pinapatugtog ni Lyra para patulugin si Kislap. Sound of the music box melody becoming clearer, the main audio now. Binuksan niya ito. Tumugtog ang pamilyar na oyayi. Dahan-dahang huminahon si Kislap. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng mahinang pagsinghot. Habang pinagmamasdan ni Silakbo ang kanyang anak, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa kahon. May isang maliit na siwang sa ilalim na tila hindi bahagi ng disenyo. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit ayaw. Samantala, sa kanyang maliit na kwarto, hindi mapakali si Sinag. Tila mababaliw siya sa pag-aalala para kay Kislap. Ang pagbabawal na lumapit sa bata ay isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Dahil sa hindi na makatiis, gumawa siya ng isang mapangahas na bagay. Sound of footsteps on gravel, night crickets, a sense of stealth. Gabi na, lulan ng huling biyahe ng bus, pumalik siya sa subdivision ng mga Balderrama. Hindi siya pumasok sa gate. Nagtago siya sa mga anino ng malalaking puno sa labas. Umaasang masilayan man lang ang bintana ng silid ni Kislap. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang ilaw sa silid ng bata at nakita niya ang anino ni Silakbo. Tila may hawak na isang kahon. Nakita niyang nahihirapan itong buksan ang isang bahagi nito. Biglang may pumasok sa isip ni Sinag. Isang alaala, isang araw, habang naglilinis siya noon, ikinuwento ni Manang Celia ang tungkol sa kahon ng musika. Si Ma'am Lyra, mahilig yan sa mga puzzle at sikreto, sabi ng matanda. Kahit yang music box niya, may sikreto daw yan. Kailangan mong pindutin ang ikatlong bulaklak sa kanan habang paikot ang susi. Mabilis na kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdial. Sound of a phone ringing, then being picked up. Hello? Sagot ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Sir, yung music box. Mabilis na sabi ni Sinag, halos pabulong. Pindutin niyo po yung pangatlong bulaklak sa kanan habang isinasara niyo po ang takip. Nagtataka man. Sinunod ni Silakbo ang sinabi niya. Sound of a soft click, a hidden mechanism opening. Huwag isang maliit at sikretong compartment ang bumukas sa ilalim ng kahon. At sa loob, may isang bagay na nakatupi. Isang maliit na notebook, yung klase na kasya sa palad. Ano to? Tanong ni Silakbo sa sarili. Sir, ano po yan? Tanong ni Sinag sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo habang binubuklat niya ang notebook. Ang sulat kamay. Ito ang sulat ni kamay ni Lyra. Ang mga pahina ay puno ng mga petsa, mga obserbasyon, mga tala tungkol kay Kislap. October 12, Dr. Corpus increased Kislap's dosage. Napansin kong mas madalas na siyang tulog ngayon. October 25, Kislap didn't react when I dropped my silver locket near him. Dati, sinusundan niya yun ng tingin. I asked Dr. Corpus. He said it's part of the regression. Hindi ako kumbinsido. November 5. I tried not giving him the drops for one morning. Parang mas naging alerto siya. He followed my voice faster. Am I going crazy? Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Silakbo. Ang kanyang asawa, alam na niya. Nagdududa na siya noon pa man. Huminga siya ng malalim at binuklat ang huling pahina. Ang huling entry, ang petsa ay isang araw bago ang aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay ni Lyra. Ang mga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat. I will talk to a lawyer tomorrow. Something is terribly wrong with Silangan. I think they are poisoning our son. Ang notebook ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay mas masakit
Mas malupit kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito isang kaso ng medical malpractice. Ang kanyang asawa ay napatay, hindi namatay. Nadala-dala ang katotohanan ito. Ang laban na ito ay hindi na lang para kay Kislap. Ito ay para na rin kay Lyra. Sinag, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang bagong determinasyon. Nasaan ka? Nasa labas po ng gate. Sagot niya. Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Ang notebook ni Lyra ay naging isang sulo sa gitna ng kanilang kadiliman. Sa unang pagkakataon, may hawak silang isang matibay na ebidensya, isang testamento mula sa nakaraan. Ngunit ang liwanag ng sulo ay siya ring nakakuha ng atensyon ng halimaw na kanilang kinakalaban. Dala ang bagong kumpiyansa, nag-set ng isang meeting si Silakbo. Hindi sa kanyang abogado, hindi sa pulis, kundi kay Matilda Ramonte mismo. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mukha nito kapag nalaman nitong hawak niya ang ebidensya. Ito ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali ng isang taong nasisilaw sa galit at pag-asa. Ang pulong ay ginanap sa opisina ni Matilda. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas na tila isang anunsyo ng paparating na unos. I have my wife's journal. Diretsong sabi ni Silakbo. Ipinatong ang isang kopya ng notebook sa makintab na mesa. Alam na niya. Bago pa siya mamatay, alam na niya ang ginagawa ninyo sa anak ko. Inaasahan ni Silakbo na makakita ng gulat, ng takot. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig, kalkuladong nangiti. Kinuha ni Matilda ang notebook. Binuklat ito na para bang nagbabasa ng isang dyaryo. Kawawang Lyra, sabi niya. May pekeng awa sa kanyang boses. Palagi siyang masyadong emosyonal. Isang mapagmahal na ina, oo. Pero may pagkapraning. Madaling gumawa ng mga konklusyon. Itigil mo na to, Matilda. Madiing sabi ni Silakbo. Ilabas niyo ang katotohanan at baka sakaling isaalang-alang ko pa ang pag-urong sa kaso. Tumawa si Matilda. Isang tawang hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Kaso? Anong kaso, Silakbo? Ang salita ng isang patay laban sa salita ng isang buong institusyong medikal. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang desperadong ama na nakikipagsabwatan sa isang mentally unstable na yaya? At doon, inilatag ni Matilda ang kanyang huling baraha, ang kanyang pamatay na alas. Alam mo ang nakakatawa sa lahat ng ito? Sabi niya, habang tumatayo at lumalapit sa bintana, pinagmamasdan ang galit na kalangitan ay habang abala ka sa paghahanap ng multo sa nakaraan, hindi mo nakita ang panganib sa kasalukuyan. May ipinakitang folder si Matilda sa kanyang mesa. Ito ay isang report mula sa isang pribadong investigador at mga medical records. Alam mo ba na ang Valderrama Conglomerates ay isa sa mga pangunahing investor sa Pharmatech, ang pinakamalaking kalaban ng silangan medical sa merkado? Napakunot ang noo ni Silakbo. Anong kinalaman niyan dito? Lahat, sagot ni Matilda. Ang kanyang nangiti ay lumapad, puno ng lason. Dahil ang narrative na ilalabas namin bukas ay hindi tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa isang sakim na bilyonaryo na handang isakripisyo ang paningin ng sariling anak. Gamit ang mga produkto ng kalabang kumpanya para sadyang magdulot ng pinsala, para lang mapabagsak ang silangan medical at mapataas ang halaga ng kanyang mga investment. Corporate sabotage, child endangerment. Alin sa tingin mo ang mas kapani-paniwala sa publiko? Nanlamig ang buong katawan ni Silakbo. Isang bitag. Simulat sa pool, isa itong bitag. Hindi yan totoo. Ang katotohanan ay kung ano ang gustong paniwalaan ng mga tao. Silakbo, sabi ni Matilda. At bukas, bibigyan ko sila ng isang napakagandang kwento. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mundo,
Ang kumpanya niya ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga board member na natakot sa paparating na eskandalo at sa pagka-freeze ng kanilang mga account ay bumoto para tanggalin siya bilang CEO. Iisang tao lang ang bumoto para sa kanya. Ang natitira, tinalikuran siya, mas piniling iligtas ang kanilang mga sarili. Nang araw ding iyon, dumating ang huling dagok, isang final court order dahil sa mga ebidensya ng mental instability ni Sinag at sa kasong isinampa ni Dr. Corpus, ang temporary restraining order ay naging permanente. Bawal na siyang lumapit kay Kislap. Period. Sound of the heavy rain intensifying. A car door slams shut. Bumalik si Silakbo sa Villa Himlayan, basang-basa ng ulan, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang lamig sa loob niya ay mas matindi pa. Ang bahay na dati tahimik lang, ngayon ay tila isang libingan. Libingan ng pag-asa, libingan ng paglaban. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang impluwensya. Ang pangalan niya'y malapit ng madungisan. At si Sinag, ang tanging kakampi niya, ay tuluyan ng inilayo sa kanila. Umupo siya sa sahig ng silid ni Kislap, sa tabi ng kama ng natutulog na bata. Tinitigan niya ang anak. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanya. Ngunit sa huli, nabigo siya. Nabigo siya bilang ama. Nabigo siya bilang asawa. Nabigo siya bilang tao. Sound of a phone being shakily dialed. Rain continues in the background. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sinag. Si Sinag, na noon ay nasa kanyang kwarto, nakatingin sa hawak na court order, ang papel ay basa na ng kanyang mga luha. Nakita niya ang pangalan ni Silakbo sa screen at sinagot ito. Hello? Narinig niya ang paghinga ni Silakbo sa kabilang linya. Isang paghingang mabigat, puno ng pagkatalo. Wala na, Sinag, sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong, basag at walang buhay. Talo na tayo. Hindi nakasagot si Sinag. Wala nang salitang maaaring sabihin. Sa kabilang linya, tanging ang tunog na lang ng ulan at ang mahihinang hikbi ang maririnig. Ang gabi ng kawalan ay bumalot sa kanilang dalawa, sa kanilang laban, sa kanilang mga puso. Tila lahat ng liwanag ay tuluyan nang namatay. Ang gabi ng kawalan ay sinundan ng isang umaga ng nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagsikat ng araw, kasabay ng paghupa ng ulan, isang bagay ang nagbago. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Kapayapaan na dulot ng pagtanggap na wala na silang maaaring mawala pa. At kapag wala ka ng maaaring mawala, doon ka nagiging pinakamatapang. Si Sinag ang unang tumawag. Ang kanyang boses sa telepono ay hindi na umiiyak. Ito ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Sir Silakbo, sabi niya, nawalan na ako ng anak dati. Hindi ko nahahayaang may sisihin ako sa pagkamatay niya maliban sa sarili ko. Hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. Lalaban ako. Kahit mag-isa. Ang mga salitang iyon ang gumising kay Silakbo mula sa kanyang pagkakalugmok. Tiningnan niya si Kislap na mahimbing na natutulog. Ang sinabi ni Sinag ay tama. Maaring kinuha na ni Matilda Ramonte ang lahat sa kanya. Pera, posisyon, reputasyon. Ngunit may isang bagay na hindi nito makukuha. Ang pagiging ama niya kay Kislap. Hindi ka mag-isa, Sinag. Sagot niya, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Isang plano ang nabuo mula sa abo ng kanilang pagkatalo. Isang planong simple, desperado, at nangangailangan ng tiwala. Wala na silang kapangyarihan, wala na silang pera. Ang tanging mayroon sila ay ang kanilang mga kwento at ang katotohanan. Kung mayroon pang ibang biktima, kung may iba pang mga batang tulad ni Kislap, sabi ni Silakbo. Ang ospital kung saan namatay si Ben, dugtong ni Sinag. Ang charity ward ng Silangan,
Maraming mahihirap doon. Mga taong walang boses, mga taong madaling patahimikin. Nahati ang kanilang gawain. Ginamit ni Silakbo ang natitira sa kanyang personal na yaman para umupa ng isang tao. Hindi isang mamahaling abogado, kundi isang freelance investigative journalist na may reputasyon sa pagiging walang takot at makulit. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong coffee shop. Sound of a coffee shop ambience, cups clinking, quiet chatter. Ito ang lahat ng mayroon ako, sabi ni Silakbo. Inilalatag sa mesa ang notebook ni Lyra, ang resulta ng laboratorio mula kay Dr. Soliman at isang sobrang puno ng pera. I-broadcast mo ang katotohanan. Walang filter, walang takot. Kinuha ng journalist, isang lalaking nagngangalang Benji, ang mga dokumento. Tiningnan niya si Silakbo sa mata. Hindi ko maipapangako ang tagumpay, Mr. Valderrama. Pero maipapangako kong maririnig ang kwento ninyo. Samantala, si Sinag ay bumalik sa lugar na pinagmumulan ng kanyang pinakamasakit na alaala. Ang Silangan Charity Hospital. Sound of a busy, understaffed public hospital. Phones ringing, people coughing, hurried footsteps. Hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagtanong. Umupo lang siya sa kantinang ospital kung saan nagpapahinga ang mga pagod na nurse at staff. Bumili siya ng kape at tinapay. Nakipagkwentuhan siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkawala ng trabaho, ang hirap ng buhay. Hanggang sa nakausap niya ang isang batang nurse, si Grace, na ang mga mata ay puno ng pagod at idealism na unti-unti nang namamatay. Ikinuwento ni Sinag ang nangyari kay Ben. Hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang pagsasalo ng sakit ng isang ina. Nararamdaman kong may mali noon, pero wala akong nagawa. Sabi ni Sinag, ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sino ba naman ako para questionin ang mga doktor, di ba? Isang bagay sa kwento ni Sinag ang pumukaw sa natutulog na konsensya ni Nurse Grace. Naalala niya ang mga kaso ng unexplained complications sa mga batang pasyente sa nakalipas na 2 taon. Naalala niya ang isang particular na memo mula sa management na nagbabawal sa paggamit ng isang brand ng gamot sa mata na bigla na lang ding binawi pagkatapos ng 1 linggo. Maghintay ka rito, bulong ni Grace, lumingalinga sa paligid bago mabilis na umalis. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Grace, may dalang 1 sobre. Hindi ko ito dapat ginagawa, nanginginig niyang sabi. Ito ang listahan ng mga pasyenteng bata na na-admit dahil sa visual impairment of unknown origin. Tingnan mo ang pangalan sa pinakababa. Baka sakaling makausap mo siya. Ang pangalan sa listahan ay Aling Nita, isang labandera na nakatira sa isang malapit na komunidad. Nang araw ding iyon, sa isang maliit na parke, nagkita sina Sinag, Silakbo, at si Aling Nita. Yakap-yakap ni Aling Nita ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae na mayroon ding blangkong mga mata. Habang nagkukwento si Aling Nita, tila salamin ito ng kwento ni Silakbo. Ang biglaang paglabo ng mata, ang mga mamahaling gamot na bigay ng charity program ng Silangan. Ang mga doktor na laging sinasabing, ganyan talaga yan. Nagyakapan ang 2 ina, si Sinag at Aling Nita. Sa kanilang mga luha, nabuo ang isang alyansang mas matibay pa sa anumang kontrata. At si Silakbo, na nakatingin sa kanila, ay naintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o posisyon. Ito ay nasa pinagsama-samang boses ng mga inaapi. Biglang tumunog ang telepono ni Silakbo. Si Benji, ang journalist. Sir, sabi ng mabilis na boses sa kabilang linya. Nabalitaan ko. May malaking press conference ang Silangan Medical bukas ng umaga. Iaanunsyo nila ang tagumpay ng kanilang bagong foundation para sa mga batang may kapansanan. Puno ng media, puno ng mga VIP. Natahimik si Silakbo, nauunawaan ang ibig sabihin ng journalist.
Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Benji. Isang entablado, isang mikropono, at ang katotohanan. Dadalhin ko ang kamera ko. Siguraduhin niyo lang na makakapasok kayo. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng kinang at kaplastikan. Ang mga ilaw mula sa kamera ay kumikislap. Ang mga maimpluwensyang tao ay nag-uusap habang umiinom ng champagne. Sa entablado, isang malaking banner ang nakasulat. Silangan Foundation, nagbibigay liwanag sa kinabukasan ng mga bata. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Matilda Ramonte, ang larawan ng kagandahang loob at kapangyarihan. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng sinseridad habang binabasa niya ang kanyang talumpati. Sa Silangan Medical, naniniwala kami na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang maliwanag na bukas. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay ipinapalabas sa malalaking screen sa magkabilang gilid. Ang aming dedication sa etika, integridad, at pag-aalaga ay hindi matitinag. Sa likod ng ballroom, malapit sa service entrance, si Silakbo, Sinag, at Aling Nita ay naghihintay. Ang kanilang mga puso ay kumakabog na parang mga tambol sa digmaan. Si Kislap at ang anak ni Aling Nita ay ligtas na naiwan sa pangangalaga ni Manang Silya, na sa huli ay piniling pumanig sa tama. Handa na ba kayo? Tanong ni Silakbo sa dalawang babae. Tumango si Aling Nita, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa tapang na ngayon lang niya natagpuan. Si Sinag naman ay hinawakan ng kamay ni Silakbo. Magkasama tayo rito, bulong niya. Sa loob, natapos na ang talumpati ni Matilda. At ngayon, malugod kong bubuksan ang entablado para sa ilang katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Sound of camera shutters intensifying. Reporters calling out. Isang reporter ang unang nagtanong tungkol sa budget ng foundation. Isang pangalawa ang nagtanong tungkol sa mga celebrity endorser. Lahat ay naaayon sa plano. Hanggang sa isang kamay ang tumaas sa gitna ng mga tao. Isang kamay na hindi pamilyar. Si Benji, ang journalist. Hawak niya ang kanyang sariling kamera at isang mikropono. Benji Cruz, independent media. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Madam Ramonte, isang katanungan lang po. Maaari niyo po bang kumpirmahin o itanggi na ang Silangan Medical Laboratories ay naglabas ng isang batch ng Ocularity Eye Drops? 2 taon na ang nakalipas na mayroong mataas at mapanganib na level ng beta blockers na nagresulta sa temporary chemical blindness sa maraming pasyenteng bata. Sound of the room falling into an immediate, shocking silence. A few gasps are heard. Ang ngiti sa mukha ni Matilda ay nag-freeze. Si Dr. Corpus, na nakaupo sa unang hilera, ay biglang namutla. That's an absurd and baseless accusation. Mabilis na sagot ni Matilda. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Security! Please escort this man out. Ngunit huli na ang lahat. Sa hudyat na yon, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Dahan-dahang pumasok si Silakbo Valderrama. Sa kanyang tabi, si Sinag Alpas. At sa likod nila, si Aling Nita. Ang lahat ng kamera ay biglang bumaling sa kanila. Ang pagpasok ng itinakwil na CEO ay mas malaking balita kaysa sa foundation. I am not baseless, sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong silid, walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil ang anak ko, si Kislap Valderrama, ay isa sa mga biktima. At ang anak ko, sigaw ni Aling Nita, nanginginig ngunit matatag. At ang anak kong namatay dahil sa inyong kapabayaan, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng lakas. Ipinakita niya ang death certificate ni Ben. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagkakagulo.
Nagsisigawan ng mga tanong. Si Benji ay live streaming ang lahat. Inilabas ni Silakbo ang journal ni Lyra, ang resulta ng laboratorio, ang testimonya ni Aling Nita. Bawat ebidensya ay isang bala na sumisira sa pader ng mga kasinungalingan ng silangan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Silakbo si Dr. Corpus na sinusubukang tumakas. Ngunit hinarang siya ng ibang miyembro ng media. Sa ilalim ng matinding pressure, sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong mundo, bumigay si Dr. Corpus. Hindi ko sinasadya. Umiiyak niyang sigaw. Pinilit lang ako ni Matilda. May utang ako. Tinakot niya ako. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang pagtatapat. Ang pagsabog ng katotohanan. Ang mukha ni Matilda Ramonte, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay naging isang maskara ng pagkatalo at purong galit habang hinihila siya palayo ng security. Sound transitions to a gentle, peaceful score, the sound of children's laughter and chirping birds. Makalipas ang ilang buwan, ang eskandalo ay yumanig sa buong industriya ng medisina. Si Matilda Ramonte at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap sa maraming kaso. Ang silangan medical ay bumagsak. Ang Villa Himlayan ay hindi na Villa Himlayan. Ito ay naging isang tahanan. Sa malawak na hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro si Kislap at ang anak ni Aling Nita. Si Silakbo, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, ay tinuturuan si Kislap na sumipa ng bola. Nakaupo si Sinag sa isang bench, pinapanood sila. Sa tabi niya, si Aling Nita, na ngayon ay bahagi na ng kanilang pinalaking pamilya bilang bagong mayordoma ng bahay. Ate Sinag, sabi ni Aling Nita, tingnan mo si Kislap. Ang linaw na ng mga mata niya. Totoo. Dahil sa tamang gamutan na therapy, ang paningin ni Kislap ay unti-unti nang bumabalik. Hindi pa perpekto, ngunit bawat araw ay may progreso. Bawat araw ay isang milagro. Lumapit si Silakbo kay Sinag at umupo sa tabi niya. Walang salitang namagitan sa kanila. Hinawakan lang niya ang kamay ni Sinag. Isang hawak na mas makahulugan pa sa anumang tula. Dumating ang gabi. Ang tatlo, si Silakbo, si Sinag at si Kislap ay nakahiga sa isang banig sa damuhan, nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Tahimik, payapa. Biglang itinaas ni Kislap ang kanyang maliit na kamay. Itinuro ang isang maliwanag na bituin. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw. Mama Sinag, bituin. Napuno ng luha ang mga mata ni Silakbo at Sinag. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Si Kislap ay hindi lang nakakita ng bituin sa langit. Sa wakas, nakita na rin niya ang pamilyang matagal nang nasa kanyang tabi. Niyakap ni Silakbo ang kanyang mag-ina. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang tatlong nasirang kaluluwa ay sa wakas ay buo na. Ang tunay na liwanag ay hindi lang ang pagbabalik ng paningin ni Kislap. Ito ay ang liwanag ng katotohanan, ng katarungan, at ng isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat at kayang makakita kahit sa pinakamadilim na gabi. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Silakbo, Sinag at Kislap. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na liwanag ay hindi lamang nakikita ng mga mata, kundi ng katotohanang buong tapang na ipinaglaban at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may isang sinag ng pag-asa na naghihintay sa pagsikat ng umaga. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong suporta po ang nagsisilbing inspirasyon sa aming lahat. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwento? Aling bahagi po ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba.
at sisikapin ko pong basahin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag pong kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.